Specialist nga ang pinaka-rare sa N-type category. Sila nga ngayon ang talagang hinahanap ng Haley family. Nakita nga ng tauhan ni Morena si Crollo kaya hindi imposible na magkampi nga ang dalawa sa kwentong ito. Kaya yun syempre bago natin simulan huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang videong to bilang suporta sa ating channel. So nagsimula nga ang chapter mga tol sa nangyayaring negotiation ni Morena at Borgsen. Nagsimula na nga ito at ang unang barahang pinili ni Borgsen ang purpose card. At napatanong nga dyan si Morena kung bakit ang barahang yan ang pinili. Sagot naman ito bakit daw may casual na pag-uusap, kung ganun magsasalita din daw siya ng kung ano at wala raw ba yung punishment. Umuo naman dyan si Morena at opportunity nga raw nila ito para makilala ang isa't isa. Kaya dahil nga dyan sabay tingin ni Borgsen sa iba pang miyembro ng Haley family at nagtanong nga siya kung meron pa ba raw ibang mga miyembro at kung nasa 50 katao ba raw ang mga yon. Tumawa nga lang dyan si Morena dahil sa ang tinanong ni Borgsen ang mga katabi niyang mga miyembro. At sabi nga dyan ni Morena hindi raw magsasalita ang mga yan. Pero para sa impormasyon nga raw ni Borgsen talagang meron pang mga ibang miyembro. Pero wala na nga raw tanong dahil kung gusto niya raw gumamit ito ng baraha. Sabi naman dyan ni Borgsen pinili niya raw ang purpose card para maging basehan ng mga decision niya at kung ganun hindi niya rin sasagutin yung mga tanong sa kanya ni Morena. Pero sagot nga dyan ni Morena sayang naman daw dahil kung sasagutin ni Borgsen ang isa sa mga tanong niya hahayaan niya magtanong din nito. Pero nagpasalamat na nga lang dyan si Borgsen. Habang naisip niya naman na mukhang mas kunti raw sa 50 katao ang miyembro ng Haley family, napakabilis nga raw nitong nag-react kaya maaaring nasa kalahati nga raw nun ang bilang. So napakagaling nga mag-isip ni Borgsen mga tol dahil sa 22 nga yung bilang ng miyembro ng Haley family at malapit nga yun sa kalahati ng 50. Hindi nga pwedeng lumampas sa 22 yung pwedeng mahawaan ni Morena, pero tingin ko kung sakaling may namatay nga pwede itong palitan ni Morena. Tulad na lamang syempre nung namatay na si Luwini at si Padiul. At maaaring tama nga yun dahil sa paano niya naman syempre idadagdag si Borgsen. At yun mula nga dyan pinaliwanag na ni Morena yung purpose niya. At ang gusto niya nga raw mangyari ang pagkawasak ng Kakin Empire. At pag na-achieve niya nga raw yun plano niya namang i-push sa pagkawasak ng humanity. Para nga raw mangyari yun kailangan niya ang kapangyarihan ni Borgsen. At mula nga dyan talagang parang nagugulahan si Borgsen sa sagot ni Morena. At sabi niya nga dyan hindi raw ipinaliwanag ng mabuti ni Morena ang lahat. Kung 100 nga raw yung bilang para maintindihan niya ito baka nasa number 3 pa lamang sila. At dahil nga dyan mas ipinaliwanag pa nga ni Morena at sinabi niya nga ang background niya. Tinanong niya nga si Borgsen kung alam nito ang sinasabing Nissin Muno. Sagot nga ni Borgsen oo. At kung ang tinutukoy ba raw nito yung mga royalty na walang karapatang magmana ng trono na tulad ni Morena. Pero matindi nga dyan ang sagot ni Morena. Dahil ang tunay na Morena Prudo nga raw ay ganon, pero siya nga raw hindi talaga royalty at ang tunay na Morena Prudo nasa libingan niya. Kaya tanong nga dyan ni Borgsen sino ba talaga ang kaharap niyang yan? At ang sagot nga dyan ni Morena carnival at blasphemy. At makakatulong nga raw yun para mas maunawaan. At alam nga ni Borgsen na ang tinutukoy ni Morena ang Orphan Festival kung saan isinasagawa nga yan sa Kakin Empire at eto nga mga tolang paliwanag tungkol dyan. Nagkakaroon nga raw ng festival ang Kakin Empire once every few years kung saan nagaganap nga raw ito sa random village na nasasakupan ng kaharian. May mangyayaring ang handaan at yung mga nakatira nga sa village na yun hinahati sa dalawang grupo. Ang unang grupo tinatawag na those who are served at ang isa naman others. At ang blasphemy naman ang kahit na anong hindi paggalang sa royal family talagang ipinagbabawal. At ang sino nga raw sumuway talagang papatawan ng kamatayan. Dati nga raw talagang ipinagbabawal ang direktang pagtingin sa royal family at kamatayan nga raw agad yon. At kahit na nga raw ngayon na democratic na sila, pati na nga rin daw mga contraceptives, abortion o genetic testing isang act of rebellion. Talagang kahiyan nga raw ito sa royal family kaya immediate execution nga raw ang pataw sa ganon. Ang nanay niya nga raw nagsilbi sa royal family ng maraming araw nang hindi man lang pinagpapahinga at pinapatulog. At dahil dun namatay nga raw ito nung 2 years old pa lamang si Morena. At ang matindi hindi man lang daw nalaman ng nanay niya na nagbuntis ito at isinilang niya nga si Morena. At yun, paano nga kaya nangyari yun na nabuntis yung nanay niya nang hindi niya alam at nanganak pa nga nang hindi niya rin alam. Doon naman daw sa Festival Orphan, lahat nga raw ng isinisilang hinihiwa ang mukha at dinadala nga raw ang mga ito sa isang facility. At ang lugar nga raw na yun hideout ng isang human trafficking organization na siya ang pinapatakbo at minamanage ng Haley
family. At konektado nga rin daw ito sa underground hospital kung saan dinala yung mga nanay nila. At sila nga raw scientifically categorized into Nisin mono o di kaya naman ay meat. At siya nga raw si Morena classified as meat. At makikita nga natin sa panel na yan mga tol ang karne at may hiwa nga ito. At maring dahil nga dyan alam na natin kung anong ibig sabihin ng pagiging meat ni Morena. Dagdag niya pa nga sa loob daw ng 20 years na pagiging meat napakaraming paghihirap ang pinagdaanan niya. At ngayon recently masaya nga raw siya dahil sa naging leader na siya ng Haley family. Habang ginaganapan niya nga raw yung role niya bilang meat nalaman niya raw yung talento niya sa sarili niya. Unti-unti niya nga raw hinasa ang talent na yun at eventually siyang naging ability niya. At yun na nga raw ang nag-udyok sa kanya para pagplanuhan ng pagbagsak ng Kakin Empire. Yung carnival nga raw irregular na nangyayari sa Kakin Empire at kinakategorize nga raw ang mga ampon base sa last 2 digits ng Kakin history. At siya nga raw parte ng class 98 at inabot nga raw siya ng 20 years para lamang maging leader ng Haley family. At 7 nga raw sa mga bagong batch ng festival ang sumali sa kanya. Yun nga raw yung mga recent orphans na kasali sa class 20 na naganap nga raw nakaraang taon lamang. Dagdag pa nga ni Morena kahit na nga raw nagkaroon pa ng democracy talagang hindi nga raw nagbago ang Kakin at hindi magbabago ito. At ang paulit-ulit na chain of event nga raw na to siyang nag-udyok sa kanya para pabagsakin ng Kakin Empire. At mula nga dyan mga tol pinapakita ang larawan ng mga miyembro ng Haley family. At dagdag pa nga dyan ni Morena para ma-achieve niya yung goal niya talagang kailangan niya ng kakampi. Lahat nga raw ng mga ito nagtataglay ng special ability at isa nga raw sa mga ito ang merong pinaka-importanting role. At yun nga raw walang iba kundi yang si Borksen at kaya niya nga raw ito inimbitahan dyan at nire-recruit ngayon. Pero tanong nga dyan ni Borksen bakit raw siya? Pero sabi nga dyan ni Morena hindi nga raw siya pwedeng sumagot sa barahang yan. Tanging layunin niya nga lang yung sasagutin niya dahil sa purpose card nga yung pinili ni Borksen. Sumula nga dyan binalasan na ng tauhan ni Morena ang baraha at pumili na nga dyan ang isa si Borksen. At ang nakuha niya nga ay ang Joker. Ang ibig sabihin nga niyan parehong yes or no, kaya maganda na napili niya agad ito dahil sa hindi dapat yan matira sa kanya. At mula nga dyan pinili naman ni Borksen ang power card ni Morena. So basically kailangan na ngang explain dyan ni Morena yung kapangyarihan niya. At sabi niya nga dyan gagawin niya yung makakaya niya para mas mapalinaw pa ito. At tinanong niya nga dyan si Borksen kung alam ba nito ang mga Nen abilities. Sagot naman ni Borksen narinig niya nga lang daw yun recently pero hindi nga raw siya sigurado kung accurate ba ang impormasyon na yon. Ang Nen abilities nga raw kapangyarihan na parang similar sa psychic abilities at narinig niya nga raw na ginagamit ito ngayon sa Succession War. Sabi naman ni Morena tama nga raw at yun yung general understanding pagdating sa Nen. Pero lahat nga raw kayang matuto ng Nen sa tamang training. Meron nga raw mga ability na kayang ma-awaken ang Nen ng isang tao na hindi pa alam ito at kasali nga raw dun ang ability ni Morena. Kaya hindi nga raw kailangang mag-undergo ng mahaba at special training niyang si Borksen. At sabi naman dyan ni Borksen sabihin na nga raw nito eksakto kung ano ba yung ability niya. At sabi nga dyan ni Morena ang simpleng paliwanag nga raw sa ability niya kaya niyang magbigay ng kapangyarihan dun sa mga taong may parehong goal sa kanya. Siya nga raw ang magulang at meron siyang mga anak na limited lamang sa 22 ang bilang. At pag nakakuha nga raw ng certain amount of points ang mga anak magiging magulang din ito. At dahil dun pwede rin gumawa ng mga anak ang mga ito at yun nga raw ang ability niya na parang isang pyramid scheme. So kung iisipin natin talagang napakatindi nga ng ability ito ni Morena dahil sa talagang dadami nga ang tauhan niya. Para nga talagang pyramid yun at siya nga ang nasa pinakatuktok. Pero yun nga talagang kailangan na sang-ayon sa goal ni Morena yung mga magiging miyembro nila. Kumbaga talagang gusto nga rin nilang mawasak nga ang Kakin Empire pati na nga rin ang buong mundo. Kung iisipin natin parang mahirap nga na maghanap ng taong ganun ang gusto pero hindi nga rin imposible dahil sa nakahanap nga ng mga miyembro niya si Morena. Nagdag pa nga ni Morena nakikinig din daw siya sa gustong mangyari ng mga anak. Kinukonsider din ang characteristics ng mga ito at tinutulungan niya nga rin at sinusuportahan
susuportahan para ma-awaken ang ability ng mga ito. Naisip naman dyan ni Borgsen na talagang magaling si Morena dahil kahit na nga raw alin ang una niyang piliin, ang goal ba o ang ability, talagang gugustuhin niya nga raw na may mas malaman pa. At tinanong niya nga dyan si Morena kung lahat ba raw ng Haley family ang goal ang pabagsakin ng Kakin Empire. Habang naisip nga dyan ni Borgsen na wala siyang pakialam sa mission responsibility at sa national defense ng Kakin kung mawawala nga ito. Napaka-uncomfortable nga raw nito sa buhay nila at hindi niya nga akalain na madidistrap ito dahil sa ambisyon ng isang tulad ni Morena. Noong mga time nga raw na may edad na siya para maintindihan ang mga bagay-bagay, nasa military academy na sila. Akala niya nga raw ang mission nila ang protektahan ng integrity ng bansa, pero ang gusto niya nga raw talaga ang walang gerang maganap hanggang sa mamatay siya. Buti na nga lang daw at magaling siya at napasama siya sa Advanced Officer Academy. Ang pakikinig nga raw sa sikat na kanta ng ibang bansa ikakapanganib ng buhay niya, pero sa high school nga raw itinuturo sa kanila ang outside world. So parang may pagkakapareho nga ang Kakin Empire sa North Korea. Ang plano nga raw talaga ni Borgsen ang mabuhay ng payapa, tulad na lamang na maging instructor sa military school o di kaya naman maging deputy director ng Ministry of Defense. Kaya lahat nga raw ng mga nangyayaring ito talagang magulo. Dahil na nga rin daw sa declaration ni Bayonetero ng bagong kontinente at talagang napakalala na nga raw ng sitwasyong ito. Meron pa nga mga nen abilities at meron ngang gustong mawasak ang mundo. Sagot naman dyan ni Morena, yung pagbagsak nga raw ng Kakin maliit na parte lamang ng goal nila. At ang talaga raw na nag-unite sa kanila ang malaking kagustuhan na pumatay ng napakaraming mga tao. Kahit na nga raw directly o indirectly ay hindi na mahalaga, bawat isang araw sa kanila merong rason, circumstances at target. At yun nga raw talaga yung layunin ng bawat isa sa kanila. Sa isip naman ni Borgsen may simpatya nga raw siya sa mga nangyari sa buhay ni Morena, pero kahit na nga raw meron siyang gustong taong mawala sa buhay niya, hindi niya i-consider yung pagpatay para lamang makamit ito. Mabuti nga raw at talagang tapat si Morena at hindi nga raw siya sasang-ayon sa goal ng mga ito. Dahil nga raw sa impormasyon na yun, talagang gagawin niya ang lahat para makaiwas sa gulo. Dagdag naman ni Morena yung nen abilities nga raw talagang na-impluwensyahan ng personality at pag-iisip ng isang tao. Dagdag naman ni Borgsen paano nito nalaman na yung unawakened abilities niya importante para dyan kay Morena. Talagang hindi nga raw sila magkakilala. Maring tinatago nga raw ni Morena ang totoo niyang intensyon at sinasabi sa lahat na espesyal ito. Kaya maring taktika nga lang daw yan ni Morena. Pero mula nga dyan mga tol, sinabi nga ni Morena na isang specialist daw yang si Borgsen. So ayun nga talaga mga tol ang dahilan kung bakit gusto siyang isali ni Morena sa Haley family. Sobrang bihira nga ng kategory na yan at alam natin na talagang napakalalakas nga ng mga ito. Kahit si Kurapika gamit yung pulang mata niya nagiging specialist at alam natin na talagang napakalakas ni Kurapika sa ganong state niya. At yun mula nga dyan mas pinaliwanag pa ni Morena yung kategory ng nen kay Borgsen. At makikita nga natin dyan ang illustration nito, ang specialization, manipulation, emission, enhancement, transmutation at conjuration. Yan nga raw yung 6 na categories at nabibilang nga raw yang si Borgsen sa specialist na talagang napaka-rare. Dagdag pa ni Morena, meron nga raw siyang isang enhancer na nidevelop ng husto ang pang-amoy nito kung saan nagkaroon na nga raw ito ng ability para ma-detect ang ability ng iba. At umabot na nga rin daw ito sa level kung saan kaya niya nang ma-detect yung aura ng unawakened person. So alam natin na si Dogman nga yun mga tol at ipinapakita nga rin siya sa panel na yan. Grabe, napakaganda nga talaga ng ability niya at kahit nga sa combat, defensively at offensively siguradong napaka-useful nga nito. So ayun mula nga dyan nagpatuloy pa sa paliwanag yang si Morena at makikita nga natin dyan yung percentage ng mga nen category sa bilang ng mga tao. So by percent nga yan kung saan enhancer nga ang pinakamataas kung saan 27% nga ito. Sunod ang emission type kung saan 24% nga ito. Transmutation naman 19%, manipulation naman 15%, conjuration 15% din at ang mga specialist naman mga tol napakababa dahil nasa 0.033% nga lang ito. So nag-research na nga raw talaga si Morena, maaring meron daw margin of error pero naniniwala nga raw siya na ang mga specialist ay iisa kada 3,000 tao. So napakababa nga nun mga tol, kaya pala pinili nila yung funeral dahil sa napakaraming tao doon. Dagdag pa ni Morena, ngayon daw baka naiintindihan ni Borgsen ito, totoo raw na talagang napakabihira ng mga specialist pero sa barko nga raw na ito na talagang
ng napakaraming mga tao, hindi na nga nakakabigla kung makahanap sila ng 50 to 60 people na merong ganong affinity. At maganda raw kung sakaling sa mga taong yun may kapareho nga silang goal. At sa mga punto nga raw na ito maaaring si Borgsen nga raw yun o hindi. At ito pa nga ang matinding sinabi ni Morena mga tol, na in fact naka-encounter ng haraw si Dogma ng marami pang specialist na awaken na yung kapangyarihan. At sa panel nga na yan mga tol, ipinapakita nga kung saan talagang nabigla si Dogma nang makita niya si Crollo. Dagdag pa nga ni Morena, talagang nasorpresa raw si Dogman sa isa kanila, pero floor master na nga raw ito sa Heaven's Arena at talagang kilala na sa martial arts. So hindi nga natin alam kung i-recruit ba ni Morena si Crollo. Siguradong mahihirapan nga silang gawin yun dahil sa hindi nga nila basta-basta madadala sa base nila si Crollo. Pero kung iisipin natin mga tol, nung bata nga si Crollo matapos mamatay ni Sarasa, sinabi niya nga rin na papatay raw siya ng napakaraming mga tao. Hindi nga lang si Crollo kundi buong Spider nga yung ganon. Talagang tugma nga ito sa goal ni Morena. At alam natin na sa mga puntong ito inamin mismo ni Crollo na hindi pa nga sapat yung abilidad niya para talunin si Hisoka. Kaya grabe mga tol kung sakaling magkampi nga si Morena at si Crollo. So dahil nga sa paliwanag ni Morena parang nagbago nga ang isip ni Borgsen at agad nga nitong sinabi na gusto nga raw niyang marinig pa yung ibang detalye ng specialist. At gusto niya nga rin daw malaman kung anong klaseng ability ang ibibigay sa kanya ni Morena. At dahil nga dyan ipaniliwanag pa nga ito ni Morena. Yung ibang kategory nga raw tulad ng transmutation mahihirapang pag-aralan yung ibang kategory tulad ng manipulation. At dahil nga raw yun sa limitation, pero yung mga specialist nga raw walang ganong restriction. Kung alam na nga raw sa simula pa lamang na isang specialist, pwede nga raw nitong pag-aralan yung mas mahihirap na teknik na kailangan yung iba't ibang categories. Siya nga rin daw si Morena nabibilang sa mga specialist at ang ability niya nga raw talagang napaka-unique at advanced essential mix ng lahat ng category. Meron nga raw siyang specific request para sa ability ni Borgsen, pero hindi niya nga raw ito pwedeng sabihin ngayon dahil sa barahang pinili niya. Pag pinili nga raw nito ang yes card, sa kanya i-reveal yung gusto niyang ability na makuha ni Borgsen. Kailangan nga rin daw nitong sumali sa kanila at hindi na nga raw ito tanong para sa mga non-abilities, kundi kung ano yung magiging role niya pag naging parte na nga siya ng grupo. At yun kasunod nga niyan, binalasa ng muli ang natitirang baraha ni Borgsen. Anyway, ang sunod niya ang napiling baraha ang yes card at tapo na nga yan sa graveyard. Nabigla nga si Morena dahil sa hindi na raw matitira ang yes card at napansin nga rin ni Borgsen na parang disappointed daw ang mga kakamping niya ni Morena na nagpapakita lang na mukhang hindi talaga nandadaya ang mga ito. Kung siya nga raw yung unang negotiation na talagang ayaw sumali, maaring normal nga lang daw ang reaksyon ng mga ito. Pero sabi nga dyan ni Morena, gagawin niya nga raw ang makakaya niya hanggang huli at meron nga raw talagang kakaiba sa X at no card. At in-explain nga ni Morena ang ibig sabihin pag no card ang natira kay Borgsen. Declaration nga raw yun ang totoong intensyon ni Borgsen at ang rejection nga raw na ito talagang wala ng balikan. Ibig sabihin talagang hindi na nga siya kasapi sa Hailey family. Parte na nga lang daw ito ng napakaraming mga tao na gagamitin nilang points para ma-achieve yung purpose nila at para na nga rin daw ma-enhance yung mga ability nila. Hindi na nga raw ito re-recruitin pa ni Morena, pero ngayon nga raw na nalaman nito ang sekreto ng Hailey family, hindi ito pwedeng umalis na lamang ng wala man lang consequence. So basically mga tol, isang banta nga ito para kay Borgsen na pag nag-no nga siya sa negotiation, patay nga siya kay Morena. Kaya maaaring ang lusot nga lang dito ni Borgsen ang talagang sumali sa Hailey family. Kaya yun mula nga dyan, naisip din ni Borgsen na maaaring ganun nga rin daw yung meaning ng X card. Yun nga raw ang huling trap sa larong ito kung saan tanging yes nga ang dapat niyang maisagot. Pero paliwanag naman ni Morena sa X card, iboboid nga raw nila lahat ng mga nalaman ni Borgsen. Kumbaga magtitiwala nga raw sila kay Borgsen at lahat nga raw ng mga nangyari dyan iisipin nilang hindi nangyari. At talagang iiwasan na nga raw nila ang magkaroon pa ng contact sa kanya. So ayun, may lusot pala talaga si Borgsen mga tol sa X card. Pero kung iisipin natin yung goal ng Hailey family na wasakin ang mundo, syempre kasama nga ron si Borgsen. At basically hindi niya nga magagawa yung pangarap niyang mabuhay ng payapa kung sakali dahil doon. So dagdag pa nga ni Morena, iiwasan niya nga rin daw yung mga taong malalapit kay Borgsen. Nag-research na nga raw sila at sinabi niya na sa grupo na iwasan na ang mga malalapit na yun kay Borgsen. Sabi naman dyan ni Borgsen, parang wala raw benefit para sa Hailey family ang X card. Napakataas nga raw ng risk nun kung pagkakatiwalaan siya dahil kung siya nga raw
hindi siya magtitiwala sa Hailey family. Kaya explain nga raw ni Morena kung ano ba ang advantage nyon para sa kanila para mas maintindihan niya. Sagot naman dyan ni Morena, mabuti raw nagtanong ito. At sagot niya nga dyan, ang advantage niya nga raw yung sinasabing high risk. Yun nga raw yung bow and restriction niya, high risk, high reward kumbaga. At sun and abilities nga raw talagang napaka-importante nito. Kung hindi nga raw magtagumpay ang negotiation, wala silang magagawa doon. Kahit na nga raw malaking risk yun, tatanggapin niya at ihahanda niya ang sarili niya. At yung ability niya nga raw, patuloy lalakas kung masosuportahan niya nga raw yung mga kampi niya. Yung high risk nga raw na yun, ina-apply din sa sasali sa kanila. Kung makaligtas nga raw ito sa last remaining card na na ang meaning mamamatay, mas lalakas nga raw yung band at effectiveness nila. Nagkatitigan nga ang dalawa at tumawa dyan si Morena at nasabi niya nga dyan na parang hindi man lang daw natatakot si Borgsen at talagang napapahanga raw siya nito. Sabi naman ni Borgsen, inaasahan niya na nga raw ang sagot nito at siguro raw dahil sa parang hindi nga totoo. Pero sabi nga dyan ni Morena, mas magiging totoo nga raw pag dalawang baraha na lamang ni Borgsen ang natitira. At mula nga dyan, ang napili nga ni Borgsen ang X card. So yan nga yung barahang magliligtas kay Borgsen kung sakali, pero natanggal na nga ito. At dahil dyan, ang natitira na lamang na baraha ang no card, ang papatay sa kanya, at ang return card naman kung saan pwede niya ngang ibalik ang X card. So ayun, may chance nga mga tol na makaalis nga ng ligtas si Borgsen dito sa base ng Hailey family. Pero ayun, kasunod nga niyan mga tol, bigla na lamang na alerto dyan si Morena at Borgsen at napalingon nga sila patalikod. At kasunod nga niyan ang announcement sa buong Black Whale na nagdideklara ng araw ng martial law. At sinabi nga rin dyan ng dalawang beses na hindi raw ito isang drill. So talagang nagdeclare na nga mga tol ng martial law dito sa Black Whale. So alam nga natin ang may balak ngang gumawa nito walang iba kundi si First Prince Benjamin dahil siya nga mismo ang may hawak sa Royal Army. At ang posibleng nangyari nga mga tol namatay nga ang isang prinsipe na benefactor ng mafia. At ang prinsipe nga na yun maaaring si Seven Prince Lucerus dahil sa alam naman natin na pinagbabalakan nga siyang patay nila Cacho. Well, hindi nga natin sigurado, maaaring may iba pang ang dahilan dahil sa alam naman natin yung plano ni Hulkenberg na nasa katauhan nga ni Balsamilko. Anyway, kahit na nga parang kasabay nung announcement ng martial law yung nangyari kay Borgsen at Morena, para bang kakaiba nga yung naging pagkabigla nila dahil sa lumingon nga sila at para bang may nakita nga sila. Ibig sabihin ba nun nakarating na si Pinks at Phaeton sa base ng Hailey family. So alam nga natin na dun nga silang dalawa papunta, kaya kung ganun talagang grabe, magiging matindi nga ang mga pangyayari dahil sa talagang maaabala nga sa ginagawa niyang negotiation si Morena. So ayun mga to, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction niyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, wag nyo sana nakalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!